Network Entertainment. Hi girls And boys, kami ang Lady Bosses! Mga sister, let's! CR tayo. Let's go! Let's go. So ito, meron akong ask ko lang. So, since malapit na yung Pasko, anong favorite yung handa sa Pasko? Kayo ba as mommies, naghahanda kayo nagluluto kayo, ganyan? Oh. Si Jeannie natatawa. Feeling ko maling to. Ito sino? Hindi ako nagluluto eh. Pero sa bahay niyo, sino nagluluto dyan? Si Jeannie? Dito hindi. Lumalabas kami, like nag-order kami, parang ganun. At saka usually, alam mo yung mga padala, yung mga sponsor. Mm-mm. Yun yung mga kinakain namin. Ano favorite mo doon pag Pasko? Hindi ko alam, kahit naman kasi kainin ko eh. Okay lang naman eh. Hirap mo Pero kausap, Jean. Gago. Pero noon, nung mga bata kami, kasi malamig sa Dupac, so gusto ko yung mga sopas, yan, yung mga, basta yung may ham, syempre, laging may ham yan, yung mga malalaking ham na na binibili, yung mga sobrang traditional nung namin noon, nung bata ako, ng Pasko. Versus ngayon. Ngayon, wala kang makikitang kahit anong ni isang tradisyon dito sa bahay ko. Kahit hindi kayo bibili ng ham, mga queso de bola, naggagawa ng fruit salad, ganun. Hindi eh. Pagka Pasko, nasan kayo? Pero nasa bahay lang kayo pag Pasko. Oo, or kaya minsan nakikipasko kami kila Ate Sel, yung side CD, ganun. Tapos dati umuwi kami doon sa Dupax, yung mga ganun ba? Pero kung dito lang sa mismong household namin, wala. Kahit nga decoration, wala eh. Kahit ni isang green na whatever na decoration, wala. Wala talaga. Pero eto, feeling ko si Jelid kasi nagluluto to eh. Oo nga. Cooking ina yan eh. Di lang isang cooking ina. Ano ang favorite mo, Jeline? As a cooking ina, nung bata ako kasi, hindi ko makalimutan. Wait lang, Lucas. yung lolo ko kasi, sa father's side, Pasko din ang birthday niya. So talagang handaan yun. Tapos ang pinaka-paborito ko doon yung minudo ng lola ko. Yun talaga May pasas ba yung minudo na? Wala. Very good. Madaming atay. Hotdog. Malinamnam kasi madaming atay, hotdog, ganyan. Sarap talaga nun. Tapos, ngayong may asawa na ako, ang paborito talaga ni Mike na hindi pwedeng mawala pag Pasko, lumpia. Shanghai. Lumpiang Shanghai. So, Anong kakaiba sa lumpia nyo? Kasi, syempre, pagkain yan ng lahat ng lumpia. Ano yung kakaiba sa lumpia nyo na masasabi mong masarap siya? wala namang kakaiba. Hindi masyadong hinalo. Yung kamay ko. Yung pawis ng kamay mo. Hindi, kinuha ko lang yung recipe siguro yung ang pinaka-kakaiba, madaming bell pepper, red bell pepper. Masarap ba yun pagka madaming red bell pepper? Sa akin, parang mas umaangat yung lasa niya. Red bell pepper, tsaka carrots, or baka nagtitipid lang kami para konti yung Bakit fillers, no? Yun lang pala yun, yung nila, red bell peppers tsaka carrots. Walang giniling. Gusto niyo ba yung cilantro? Ako gusto ko yun. Oo, lagyan nyo. Baka Bonsoy. masarap na may cilantro. Pwede. Diba? Pero may kinchay na kasi yung sa akin eh. Okay. Oo. Baka... Yun yung amoy surot, yung kinchay. Talaga? Di ba parang amoy incheck na hindi naligo? Amoy ng surot? Yan, paghahalataan tuloy may surot sa kama namin. Di ba yung parang, ano pang amoy yun? Parang amoy incheck na, ewan ko. Pero nga talaga siya?
'Di ba may distinct siya Matapang na siya. amoy. Na Pag pag madami. naamoy, oo, pagka naamoy mo yun, papakanta ka ng Bong Choyra, Akin. So, Ikaw, Kay. Ano paborito mo? Ayan, Shit, nagluluto ano ba? yan din yan si Kay. mm, Lahat. gago. Na-offend ako. Then, nung naalala ko nung boy yung si Papa, ang favorite, hindi naman favorite, pero lagi siya nagluluto ng kalderetang kambing. Tapos Uy, yung totoong kalderetang, kambing? oo, ay hindi, yun. Oo, kalderetang kambing. Tapos ang daming cheese. Oo. Ma-cheese siya kaldereta. Kaya Jeannie May daw. olives. Oo, meron. Yung green Oo, yan. olives. Masarap yan. Masarap. Kaya Jeannie daw yung kalderetang kambing aso kasi. Totoo yan. Kaya Totoong nagtatanong ako, kambing. totoo. Kasi, Ano? Sige, press kaya mo release yan. lang yung kambing. Kambing. So, kambing. Ano pa? At saka kasi kaya gusto ko yung kalderetang kambing na yun. Ano yun yung ang ginagamit niya yung may balat na part. Sinasama niya yung balat. So, medyo chewy siya. Tapos yung ibang parte nung kambing, papaitan naman kasi syempre magiinuman sila. Oo. Tapos yung mga paa sinampalukan. Palaging Ay, sarap ganyan. nun. Di, at sarap nung sinampalukang kambing, nakatikim ka na, Jeline. Hindi pa. Malapot yung sabaw niya lalo pagka Ano medyo ba? lumamig. Malapot na yung Sarap. sabaw niya. Sarap. Grabe yung kainan nyo, pangpulutan yun. Oo. Alam mo talagang no, na magiinuman pagkatapos ng ng Oo. magsimba, gano'n. Saan ka kukuha ng kambing kung magluluto ka? Meron na bibili dito sa may Commonwealth. May mga dyan may hilera dyan ng kambingan. Alam ko sila talaga? ate, dyan din sila bumibili. Shit, Sa ang may sarap. Commonwealth. Sa may papuntang Litex ba yun? Ewan ko, parang Litex. Madami doon nabibilan. Shucks. Di ba parang meron din part yung balat nila, yung pang Yung iba tawag doon? kinikilawin. Ayun, kilawin. Oo. Sarap nun. Shit. Sarap, no? Oo. Kayo ba, mahilig kayong kumain ng mga salad-salad? Yung yung mga fruit salad, mga buko pandan, ganyan. Buko pandan siguro. Kasi medyo masarap yung buko. Pero yung salad Oo. na fruit salad na, Oo. yun Yung lang fruit yun. cocktail. Oo, Di ba? yun Parang yung- kadiri. Yan yung hindi masyadong kinakain sa handaan. Oo, di ba? Kasi wala siyang effort I mean, bubuksan mo lang yung fruit cocktail, lalagyan mo Oo. ng Nestle cream, Oo. tsaka ng condense. Tapos na. Tapos sasabihin ng tita mo, ako gumawa niyan. Okay. Thank you, Ito yung hindi ko mapatawad. Nakatikim ako ng fruit salad na may macaroni. Ano Ah, yun? oo, Ano oo. yun? Chicken Tas may pasas? macaroni. Oo, tas may kaong, tas may macaroni. Ay, Ay, kami siya. Oo nga, may ganun parang Hindi diring-diring ko ka talaga siya. hindi ko talaga siya mapatawad. Sorry. Parang uso yan sa Novaliches. Parang yucky nga yun. Pero sa amin yung salad namin, hindi na sila gumagawa ng fruit. Nung sa probinsya, hindi na sila gumagawa ng fruit salad. Gumagawa sila ng potato salad. Yung may beets, yung mga yun yung version nila ng salad na Yun yung type pangpalit. na maalat na salad, di ba? Oo. Potato salad. Pangpalit siya dun sa fruit salad na yun nga, yung galing sa Delata. Mm-mm. Fruit cocktail. Yun yung laging pinapalit. Masaya yung tradition namin noon. Hindi ko alam kung ba't hindi ko ginagawa dito sa pamilya Oo ko. nga. Kasi hindi ako marunong magluto. So, Anong ginagawa ni Ninong Rai? Ni Panlasang Pinoy? Hindi kasi Hindi. ang mahirap sige. din sa atin, mag-isa lang tayo. Kung Oo. gagawin natin, doon kasi tulong-tulong, kaya Oo. madaling Okay. Sa probinsya, ang daming tao lagi dun sa bahay. Kasi nakikikain din dun yung mga pamilya ng mga nagluto doon. So, parang isang malaking fiesta siya. Tapos, yung bahay namin, katabi pa ng plaza.
Kaya madaming tao. So kung after ng sayawan, ganun, merienda muna sa bahay. Alam mo yon, tapos sayawan ulit. Anytime, parang pwede sila tumambay sa bahay, tapos yung mga anak nila, kami, mga bata, pwede kaming sumayaw sa tapos pag pagod na kami, balik kami sa bahay, kain kami, tapos balik kami ulit sa plaza. Ganun siya kalapit. So parang very festive talaga siya na mga pangyayari. Siguro nasa lugar, kaya hindi ko ginagawa dito eh. Kami-kami lang eh. Sabagay, oo nga. Kasi hindi mo alam mo nang hindi kakainin ng mga bata yan kapag tira-tira na eh. Diba? Kapag maghanda ka ng medyo madami, parang maiinis na sila sa'yo. Na bakit ito na naman yung ulam? Pang 5 araw na ito pa rin yung ulam. Ay, eto, nag-i-spaghetti kayo pagka Pasko? Nagluto kayo spaghetti? Or kumakain kayo spaghetti? Ngayon, hindi na. Oo, hindi. Kahit nung bata kayo, hindi kayo nagluluto ng Nung spaghetti? bata, oo. Paborito namin yan. Nung Pag bata, Pasko? meron. Pero hiwalay yung sauce sa sa noodles. Parang ganun. Kasi ayoko yung lasa ng spaghetti na parang namumutla na. Yung spaghetti sa ketchup. Oo. Pero ayoko yung spaghetti na may hotdog. Bakit? Hindi ko gusto. Talaga? Mas gusto ko kasi yung spaghetti na hindi Filipino style. Yung medyo maasim-asim. Yung Italian. Italian. Pareho kayo ni Lucas. Kaya hindi na ako nag-Filipino spaghetti. Ayoko matamis. Gusto niya al dente yung pasta. Oo. Tapos, as much as possible, ang mas gusto niya yung mga pesto. Oo. Kesa dun sa matamis. So hindi siya hilig sa sa Jollibee spaghetti. Hindi masyado. Pero tayo, di ba? Childhood yan eh. Ako di ako mahilig sa spaghetti. Mas white sauce ako eh. Oo, masarap. Carbonara. Carbonara, ganyan. Basta kahit na anong creamy. Pwera lang yung fruit salad kasi creamy din yan. Naglilitsyon ba kayo? Kami Sila noon. Ay, oo, sila Mike kasi syempre Cebu. Oo nga, Cebu. Shit, ang sarap ng lechon doon. Sa Pasko, malamang may lechon kayo, Jeline. Oo, meron. Shucks, ang Syempre. sarap. Ang lechon pa naman sa inyo, ang sauce nun suka lang. Walang Saka nasa lang talaga siya. Nasa lansangan. Sa gilid lang. Kasi alam mo yun? Para lang siya lechon yun na pariwara. Pariwara. Nawala yung lechon nila, Jeline. Kasi gilid-gilid. Yung lechon yun namamalimos. Nangangaroling. Wisit. Meron, saan nga yun? Ay, hindi. Yung car, naman dun eh. Yung mga chicharon. Masarap yung chicharon dun. Sa car. Ibang klase yung chicharon dyan. Parang bagnet. Hindi, di ba yung Bulacan na chicharon, parang ampaw, yung malaki lang siya, tapos walang laman. Yung doon sa Cebu, solid eh. Oo, para siyang yung kahit lapids. Maliliit lang. Para siyang lapids na may laman. Oo, pwede. Gusto ko tuloy bumili ngayon sa lapids. Shit, ang sarap. Kailangan pala may pasalubong ako sa inyo nito. Buti naman nakahalata ka, Jeline, ha? Buti naman ikaw nagsabi. Buti naman nakakagets ka. Ito ba, hindi ako umaalis dun sa mga masarap. Pero mas gusto ko ang lechon pag pinaksiw na kaysa yung mismong lechon. Pag Tagalog lechon. Sa akin ha. Kasi parang sa akin yung laman niya, kinakain ko lang kasi sa lechon yung yung balat. Tapos yung laman niya parang napaka sa akin, sobrang chewy. Alam mo yung parang ang sakit na sa ngipin. Kasi ang laki ng taba, hindi naman taba, yung ang laki ng laman, alam mo yun.
Pag Tagalog lechon, ganyan. Pero pag Cebu Malasa. lechon. Oo, kahit yung laman, ang lambot niya. Kasi parang ang ginagawa nila, mahina yung apoy. Slow Kaya, cook. kaya malambot talaga yung laman. Tapos yung taba, halos natunaw na. So, Di masarap nga. oo, juicy talaga siya. Sarap. At saka 'di ba, minsan nga pwede ka umorder ng Cebu lechon, air flown, tapos okay pa rin pagdating dito sa Manila. Talaga Ganun ba? Ganun yung kasal namin. Ay, talaga? Oo. Hindi ka nag-invite. Kaya nun! Chance mo na to, Jeline. Hindi kaya namin. Pero yun nga, sa Cebu, meron silang dun yung pwede kang mag-hand carry ng lechon. Diba? Sa airport nila meron. May nabibili na. Dati Subuchon lang pero ngayon ang dami ng brand. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. May nga, 'di ba, nag-Christmas party kami nung nakaraan. Nagpapahanap ng lechon yung boss ko. So syempre ako, chance ko na to na umorder ng masarap na lechon, 'di ba? Hindi na yung mga traditional sa Laloma. So nagtingin ako, may nahanap ako. Parang yun ang nire-rave nila doon sa isang food group. Yung nga yun? Pig Senyor na brand. Pero dito na niluluto. Pero siya, Cebu brand. Masarap daw. Oo. Uy. Shit, nagugutom na ako. Kaso niluluto pala yun, Jeline, dyan sa Paranaque. Talaga? Kaya hindi kami umorder kasi baka mamaya pagdating dito, baka hindi na okay. Ano pa naman, di ba, yung season, holiday season. So, hindi na lang. Siguro sa ibang araw. Ang masarap din na brand na meron dito sa Manila, Ricos. Ewan ko lang kung meron silang buo. May Ricos dito sa UP Town Tsaka dyan sa Centris, meron. Tsaka sa Tiendesitas. Tiendesitas. Pinapabili ako palagi ni Mike pag may recording. Nakakabili ka naman? Oo, nakakabili na. Okay. Uy, alam mo yung pinakamasarap, ewan ko para sa akin, yung pinakamasarap na lechon na natikman ko, yung nag-sponsor sa amin sa Singapore. May lechonan siya doon. Pinoy siya na may business ng lechonan doon nakalimutan ko yung pangalan, sorry. Pero doon sa Singapore, puro lechon, like may lechon na normal, lechon lang, tapos meron lechon na kare-kare, merong lechon na sinigang. Alam mo, ang sarap lahat ng pinakain niya. Lechon sisig, lahat ng pinakain niya sa amin, ang sarap. Pati hanggang sa di ba yung meat na sinasabi ko na ayoko, na parang halos walang lasa. Hanggang sa loob may lasa siya, na masarap. Yeah. Siguro ganun yung sa... Oo. So, as in... Yun lang. Alam mo dati, meron kaming dito sa may Xavierville, sa corner ng Xavierville, Abada. Merong lechon baka. Masarap ba yun? Hindi ba chewy yun? Alam ko lang na lechon baka yun sa Andox nung nauso. Parang gustong-gusto ng mga tao noon dito yung lechon baka. Ambrosias yung tawag doon So, merong may market for that. Hindi ko alam kung bakit. Siguro konti na lang yung baka ngayon. Pero yun, masarap nga daw yung lechon baka. Nakaka-gout nga lang. So bukod sa pagkain, sa mga traditions, 'di ba yung iba, lalo sa mga may anak, yung iba pinapaniwala nilang totoo si Santa Claus, ganyan. Kayo ba ganun din? Hindi. May mga traditions or mga paniniwala kayong ginagawa sa mga anak niyo pag Pasko or holiday, ganun.
Si Jeannie wala. Ikaw, Jeline. Sa amin wala din. Walang Santa Claus. Dapat Sige, si Jesus. wag natin pag-usapan. Dapat si Jesus. Oh. Hindi, dapat si Jesus kasi, di ba? Hindi, joke. Oo, pero alam mo, yun yung tinuturo ko sa mga batang, kahit kay Fonzie, na parang hindi nyo birthday ha, birthday ni Jesus. Oo, totoo. Kasi parang sa akin, kung sa birthday nyo na lang ako mag-gift sa inyo, pero yung kung magbibigay kami, edi thank you, pero wag kayo umasa na wag kayong mag-demand ng dapat may gift kayo sa Christmas, dapat may gift kayo sa New Year or whatever. So, kasi hindi nyo birthday. Ang sakit naman nun. Hindi, totoo, diba? Para hindi masyadong hindi Para hindi masyadong materialistic. magastos. Oo, hindi magastos. Tapos, kung may magbigay sa kanila, like ninong-ninang or okay lang. Pero pag kunwari galing sa amin na sinasabi namin na, uy, it's not your birthday, it's Jesus' birthday. So, you have to do things for others na lang. How do you give gifts kay Jesus? Eh di, magpakabait ka sa ibang tao. Para gano'n, alam mo yun, sobrang pangmagulang na na nag-a-advise. Pero, sabi ni Fonzie, Mami naman, Paskong Pasko eh. Ikaw ba, Kay? Lumaki ka ba? May Sabi, Santa Claus? Wala namang ganun din sa amin. Wala kaming, basta yung tradition lang namin, pagka Pasko, yun nga, yung kakain lang, magsisimba, ganyan. Pero yung mga western naman kasi mga Santa Claus na yun. Walang ganun. Pero, since may donkey na, parang gusto kong gawin. Pwede. May napapanood nga ako yung mga elves. Bakit may mga salbaheng elves? Hindi ko siya bagets, pero parang ang fun niya gawin. Kasi napapanood ko dun sa mga video, may mga elf. Tapos, kunyari, ginupit-gupit niya yung toys ng bata. Tapos may note doon na parang, sorry, I just have to do this, ganyan. Kasi yung bata nagagalit doon na parang, why did you do that? Ganyan. And so, hindi ko pa alam kung para saan yun. Pero parang masaya siyang gawin. hindi ko pa siya masyadong yung gift. Siguro, hindi ko alam. Hindi ko pa siya masyadong nare-research kung bakit ganon. Tsaka, kung saan siya papunta. Kung may gift ba sa dulo ng mga ginagawa niya. Ganyan. Hindi ko pa alam. Pero parang gusto kong gawin yun. Kung tutuusin, maganda rin siyang pang-reward ng good behavior. Kung mabait ka. Kaso may kaklase ako dati na, sige, no gift from Santa. I'm just kidding. Tapos wala, nabully lang din siya, no? May kaklase ako dati. Kasi fourth year high school na siya. Hindi. 12. So, siguro mga first year siya, high school, nalaman niya na wala talagang Santa. Tapos parang sobrang devastated niya. Tapos na siya sa mga parents niya na niloko siya. Ano ba? Kasi wala pala talagang Santa. Kasi siseryosohin nila yun eh. Alam mo yun, yung papakabait ako kasi may Santa. Yan. Bahala na, tsaka ako naiisipin. Pero gusto ko pa rin gawin. Magsasorry na lang ako kay Donkey paglaki niya. At least may gifts siya, di ba? Basta gusto ko yung ganun. Tapos yung kailangan niya mag-alay ng cookies, tsaka ng ng milk. Basta gusto ko yun. Feeling ko ang cute lang nun. Excited siya, ganyan. Pero tignan natin, kasi baka tama rin ako. Siguro yun yung dahilan ko kung ba't wala akong tradisyon ngayon. Tinatamad ako. Kami nung bata kami, ang ginagawa ng mami ko sa gift giving sa amin, pumunta kami Toy Kingdom, papapiliin niya kami ng isang toy. Pero yun, para Christmas, papabalutin niya, tapos hindi namin, para siyang ang purpose niya is not the gift mismo, is yung patience namin. Like kunwari, December 1 pa lang namin nabili yung gift, yung toy namin na nagustuhan namin. Bibilhan niya kami talaga Lahat kami tigi-isa. Pero papabalutin niya, lalagay lang sa para siya nang naka-display Ilalim ng hanggang Christmas tree.
Oo, naka-display lang siya hanggang December 25 dun sa Christmas tree. Kami, syempre, mga bata na parang alam namin kung anong laman ng gifts namin. So, parang siguro ang pinaka-reward dun, patience. Yun yung tinuturo sa amin ng mama ko na parang, alam niyo na, may gift na kayo tingnan natin. Kumbaga, sure na yung ano nyo, yung price nyo. Pero dapat magpakabait kayo. Parang ganon. So, pag Christmas na, parang, yay! Meron akong ganito. Alam ko naman na yan eh. Pero yun nga, sige, doon na tayo sa mga gifts. Kayo ba, or sa mga anak nyo, kunyari, di ba, wala pa naman Pasko, pero nakakatanggap na sila ng mga regalo. Ano yun, pwede na nilang buksan on the spot or mag-aantay pa sila ng Christmas? Itatabi muna? Paano Kung kayo? sa amin? Kung masyadong madami, tatanungin ko muna sa kanila, gusto mo ba magbukas ng gift ng pero isa lang. Parang ganun. Oo, isa lang. Sige, buksan mo. Yan na muna. Saka ka na Kasi kung bubuksan niya lahat, parang sabay-sabay. Oo. Ikaw ba, Kay? Ano binibigay sa'yo? Nag-gift ba yung parents mo noon nung bata ka? Nag-gift naman sila, pero hindi na yung para ibabalutin, Merry Christmas, ganyan, hindi. Talaga? Wala. Siguro yung parang ganun din sa inyo, yung kung anong gusto mo, bibilan ka lang. Pero yung sabihin na isa-surprise ka, ito yung gift, walang ganun. Oo. O kaya, parang din kasi di ba may machine shop kami. So growing up, ang Christmas party, lagi kami may Christmas party dahil may mga empleyado. So yung gift giving, sabay na yun sa amin. Naaalala ko nun, lang din, ampaw, cash. Okay. Natatanggap mo ba yung ampaw mo? Uy, meron akong kwento. Ang mabilis na kwento lang. Ang nangyari kasi noon, hindi ko alam, parang sumama ata yung loob ko dun sa 3 kapatid ko, kila ate, tsaka sa 2 kuya ko. Bata pa ako nito So nagkabigayan na ng ampaw. Tapos yung mga ampaw nila, alam ko, kasi isa lang ang taguan namin, isang cabinet lang eh. So lahat ng ampaw nandun. So hindi ko alam kung bakit anong ginawa nila sa akin. So ginawa ko, ninakaw ko yung mga ampaw nila. Totoo, promise. So, sobrang salbahe ko, no? Tinakaw ko yung ampaw nilang 3. So, ginawa ko, yung bahay namin nun, malapit sa palengke. Inaya ko yung best friend ko. Sabi ko, Lika, punta tayo sa palengke. Kung anong gusto mo, bibilin ko. So, namili kami ng mga nonsense lang dun sa palengke. Bili kami ng mga kung ano-ano lang, mga laruan na maliliit, mga poster ng kung ano-ano. Tapos pagbalik ko, inaabangan na ako nung 3. Kain kami sa Jollibee kasi may Jollibee pa nun malapit dun abangers. Yung 3 nakaabang na sa akin. Tapos yung tatay ko, alam niya na ako yung kumuha Kasi ang dami kong bit-bit mga kung ano-ano Sabi niya, pinatabi niya yung 3, kinausap niya muna ako. Sabi niya, nawawala yung mga pamasko ng mga kapatid mo. Uy, hindi ko alam. Sabihin mo na, sige na, nasaan yung pera? Wala akong kinukuha. Sige na, sabihin mo lang sa akin, hindi ako magagalit. Pero yung 3, mga nakaabang na sa likod ng tatay ko. Kasi tumatahol na. Yung 3, babugbugin na ako. So, umamin ka? Obvious naman, kahit di ko aminin. Kaya yung best friend ko nung tuwan-tuwa siya kasi nabilan ko siya ng stuffed toy na may melody. Yeah. Hindi may Jillian, pamasko nandyan na ka siya na? sa'yo. Hello? Ayan! Hello? Yes! Tatlo na nga lang tayo. Gulo-gulo pa natin. Sorry naman. Okay, ano na nga yun, Jillian? Gifts? Hindi. Ito, tama ba? Gifts to, di ba? Oo. Kasi nga birthday ng lolo ko yung Christmas. Oo. So, kailangan, lahat kami nandun sa bahay nila pag Pasko. Tapos, ayun, regaluhan lahat. Yung mga pinsan ko may regalo sa amin. Pero isa lang. Tigi-isa. Parang, kasi, yung mga pinsan ko, inaanak din ng parents ko. Alam mo yon? Yung gano'n. So, yung regalo nila as ninong-ninang, regalo ko na rin as pinsan. Gano'n. Tapos marami din kaming gifts pag Pasko.
Kasi lahat din ng mga tito-tita namin may regalo sa amin. Kaya yung ang saya nun, nilook forward ko pagka Pasko. Ngayon, pag iniisip ko yung ginawa ng mga parents ko na yun, di ba sobrang gastos? Oo. Parang hindi ko kayang gawin yun ngayon. Oo, tapos ang daming kalat pagkatapos. Alam mo yun, yung toys na hindi ginagamit. Oo. Tapos minsan mga 3 snakes and ladders yung mo nakuha mo. Oo. Ay, rineregalo nyo ba yung mga ganon? Like, yung rinere-gift. Oo. Yung mga ganon. Like, kunwari, 3 snakes and ladders. Rinere-gift nyo yung 2, parang ganon. Mama ko, Eh, kayo? Ako, oo. Pero recently na lang yan. Lalo yung mga gifts sa office, yung mga hindi ko gusto. Hindi. Kasi, di ba, minsan, kasi usually naman, lalo kung pag-office gifts, mga pagkain kasi. So, imbes na masira, bibigay ko dun sa dun kila kuya, sa mga pamangkin ko, sa kapitbahay, sa mga ganyan. Totoo. True. Sayang kasi minsan yung iba, 'di ba, yung malapit na ma-expire or perishable talaga. Si Kirby, ang daming gifts Kasi October din yung birthday niya. So parang minsan pare-pareho na. Minsan ayaw naman niyang gamitin. So parang at least meron kang bagong ibibigay sa mga pinsan niya or sa ibang bata dun sa Dupax. Alam mo yun, yung mga na bago, hindi yung used, 'di ba? Sayang Kasi hindi din naman niya lalaruin. Gusto lang naman ng mga bata ngayon, anong tawag doon? Roblox. Roblox money. Robux. Diba? So mula sa kaboses din yung nag-uulit ng gifts, nagre-regift ng gifts, Jeannie Lakay. Mula sa kaboses niyong lechon connoisseur, Jeline Cobillas. Mula sa kaboses niyo, namimiss na ang kambing ng kanyang papa kay Asko Kamian. Lady Bosses! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.